ano rito, may mga kasabihan dito ang mga kabataan at mga kaibigan natin na pinadala. Sige nga. So, sasabihin ko siya sa'yo, tapos bigyan mo lang siya ng komento mo, kuya. Sige, tignan natin. Pakinggan ko yan. O, kasi ito muna, try muna natin ito about relationship coach and love. Sabi Wow! Dito, hindi ka mahirap mahalin. Mali lang yung taong nagmahal sa'yo. Maganda yan. Hindi ka mahirap mahalin, mali lang yung taong nagmahal sa'yo. Alam mo kasi ang ang definition kasi ng pagmamahal sa atin sa mundo dito sa flesh. May mga criteria, may mga requirements. Kaya hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng ganyang hugot. Ano ba yung definition niya ng pagmahal? Siguro word na hindi ka mahirap mahalin, mali lang yung tao nagmahal sa'yo. Siguro nagsa-self-pity siya na laging heartbroken siya, laging hindi successful yung relationship niya. Mahirap ba akong mahalin? Oo. Kasi maaring madali siya magmahal, kaya lang maling tao naman yung minamahal niya. Minamahal niya. Kasi may mga ganun eh. Dahil tayo minsan pumipili tayo na kung sinong gusto mong mahalin. Hindi mo maisip na yung minamahal mo ay ano ka ba? Yung mahal ka ba? Kasi tayo yung nagde-declare eh. Yun yung hindi maganda sa pananaw ng mga kabataan ngayon. Kaya pag-isipan nyo maigi. Alam nyo, kahit na nasa bahay kayo, pag para sa inyo, lalapit sa inyo yan. At yung hinahanap nyo, yung pagmamahal na sinasabi mo, talagang mangyayari yan. Ang problema lang natin, pinipilit natin na isang tao kahit di tayo mahal, pinamahal natin. Kaya ganyan ang nangyayari na. Parang sinasabi kasi rito na hindi ka mahirap mahalin, mali yung taong nagmahal sa'yo. Parang kasing ang dating nito, kumbaga sa isang nag-a-apply sa'yo, wala ka ng qualification eh. Tama. Basta may nag-apply, larga ka yes, basta tama. Pwede na yan. Hindi ka nagkaroon ng qualification, kaya that's why hindi mo nakita yung mga possibilities na ano yung hindi mag-workout sa iyo. Tsaka isa pa, maganda yung pakinggan. Marami magtitilian siguro. Kaya lang, hindi siya magandang i-practice. Maganda lang siyang pakinggan. Kaya sa mga taong gusto magmahal, maganda siyang pakinggan, pero maghintay ka. Meron din para sa iyo na magmamahal ng katulad ng pagmamahal mo. Ito naisip ko lang kasi parang sakto to sa'yo, kuya. May anak kang dalaga. Before, yes. Na ngayon may asawa na. Paano mo siya pinayuhan sa part na ganito na kung sino yung taong mamahal? Okay, ever since, meron na kaming, hindi requirements, may pamantayan na kung sino ang dapat na mahalin niya. Pero siyempre, yung dahil sa kahit anong payo mo, she wants to try something na alam niya. So, she failed. Pero dumating yung time na yung pinag-uusapan namin totoo. Because when she started to pray for that person, talagang ang sabi niya, hindi na ako mag-aasawa, Dad. Kasi, yan, parang yung ganun nung una. Yung tanong. Kasi sabi ko, sundin mo yung unang-una mo nang nadinig mo. Na ang mismo ang Diyos ang naglatag niyan. Na dapat, mas mahal niya si Lord kaysa sa'yo. Pangalawa, makikita mo na dapat single para will talaga ng Lord. Tapos responsable. At saka hindi, siyempre, namimili tayo ng magandang itsura, okay naman. Yun naman pagka pinanalangin mo sa Diyos, may pagkakaloob din Pero mas maganda yan, yung may paggalang at gagalangin ang pagkababae mo. Yun ang important. Oo. Ang maganda niyan, marami sa listahan, binigay talaga ng Diyos sa kanya. Naghintay siya, ayaw na niya kasi parang nadala na sa mga pangyayari. Madadala ka at magsasabi mo nga na mahusay ka magmahal, pero maling tao naman yung minahal mo. Hindi ka na magkakaganon. Kasi naghintay ka, at nung pinagkaloob sa'yo, tamang-tama, nagugulat ka pa. Eto na. Dad, Mami, eto na. Talaga, ayoko tong taong to Pero ba't ganun? Parang habang tumatagal, naiiba yung pakiramdam ko. Kasi ito yung pinanalangin ko, ito yung kalooban ng Diyos. Nag-start na yun na, ayaw niya Kaya lang, alam mo talaga, hindi ko alam kung naniniwala kayo. If God will, you will allow God to orchestrate everything,
Maniwala kayo kahit hindi mo mahal sa umpisa, bandang uli, yun pala yung magmamahal sa'yo na hinahanap mo ng katulad ng pagmamahal mo. So parang in short kuya, ano siya, no? Ipagdasal mo muna Yes. yung gusto mong mangyari and mag-antay ka sa will ng Panginoon. Parang gano'n ang nangyayari. Correct, brother. Yun ang hindi pinapansin ng marami. Paano kuya kung halimbawa, naisip ko lang. Oh, sige. Oh. Paano kung yung babae nasa 50 years old na, tapos applicable pa rin ba sabihin yan? Applicable. Kasi may nangyari yan. Ito, miracle to. Hindi siya general. Wala na talagang pag-asa. 50 years old na eh. But God gave her what she was praying. Nagkaanak pa. Oh. 50 years old. Nangyari to. Pero it's a rare case. Kaya lang, bihira lang yung taong firm siya sa kanyang prayer request. Sa kanyang pagsunod. Firm siya. Yung iba, akala nila tama. Kaya makikita mo, naging magulo. So, umpisa lang yan. Romantic na yan. Pag wala na kayong makain, patay na. Marami makakarinig. Oo. Okay. Next kuya, ito, sabi rito. Kung gusto ka talaga ng tao, hindi ka malilito. Ano ibig sabihin nun? Kung gusto ka talaga ng tao, hindi ka malilito. Ano ibig sabihin? Kung gusto ka, kung mahal ka talaga ng tao, hindi ka malilito. Siguro ang nagsabi nito, nasa stage siya kung saan na nalilito siya kung mamahalin niya ba to or hindi. Go ba siya rito or hindi. Ang problema sa ganyan, kapag meron nga siyang requirements, doon sa may nagmamahal sa kanya ng totoo. Pero siya, nagdadalawang isip kasi hindi pasok sa requirement. Di ba? Kaya, ayan ang sinasabi ko. Hinahanap natin yung gusto natin na ikaw mismo yun. Ang pag-ibig, dapat yan para maintindihan mo at magkaroon talaga ng tinatawag na magic. Opposite ng gusto mo ang pinapartner sa'yo ng Diyos para malaman mo, ikaw ay tunay nagmamahal. Kaya mapapansin mo, lahat ng tinatawag nilang dream husband, dream wife nila, hindi nangyari yan. Hindi nangyari yan. Kaya ngayon, makikita mo sa samahan, lalong yumayabong kasi magkasalungat sila. Alam mo kung bakit? Para ma-practice mo yung tunay na pagmamahal. How can you love a person if that person loves you also? Okay, kuya. Diba? Ito maganda to. Tingin ko hindi lang to applicable sa tao. Kahit sa mga sitwasyon applicable to. Sabi rito, ang taong mahal ka, hindi, ito pala, sorry. Hindi lahat ng mahal mo para sa'yo. That's true. That's true. Yun given na yun. Kasi, di ba, nung bata pa tayo, nag-i-start yung tinatawag na puppy love. Tapos, di ba, hindi naman kayo nagkatuluyan. Nawala din. Tapos yung hindi mo gusto, yun yung nakatuluyan mo. Tapos makikita mo, salamat sa Diyos kasi ginabayan ako. Dahil masaya ang buhay ko ngayon na siya ang napangasawa ko. Napakinggan mo ba yan? Yung parang, dati hindi ko yung gusto pero buti na lang sumunod ako sa Diyos. Di ba? Kasi yung dati niyang gusto, nakapag-asawa, ginugulpi yung asawa niya, yung babaeng napangasawa na gusto niya noon. Di ba? Magpapasalamat ka talaga sa Diyos kasi yun yung magandang kalooban ng Diyos na nagiging maganda ang resulta. Kasi sa anong to kuya, parang feeling ko, ang dami kasi nagkakamali dito na feeling nila kapag mahal nila yung tao, ini-insist na nila na para sa akin to. Kasi nararamdaman ko, mahal ko eh. Para sa akin to, ibigay nyo sa akin. Ipipilit yung gusto. Meron pa nga ganito, Brad, ito, true to life. Sabi ng Diyos, ikaw daw magiging mapapangasawa ko. Sabi ng lalaki, maling Diyos ang napakinggan mo. Kasi may asawa na ako. Di ba? Ini-insist niya eh. Na parang she is forcing somebody to be her partner. Kaya nga. May asawa na. Kaya nakakagulat yung mga ganong confession. Ingat kayo ha. Kasi baka yung nagugustuhan nyo, may asawa na. Kaya nga. So kailangan talaga in short, ipag-pray mo ng maigi. Yes. Para sa'yo at mag-antay ka ng tamang oras. Correct yan. Okay.
So, punta naman tayo sa mga reality. Oh, reality. Sabi dito, Okay. Hindi ka pagod sa trabaho. Hmm. Pagod ka sa mga taong kasama. Oo. Kasi alam mo minsan, Para may kinalaman to sa mga nagre-resign sa trabaho kasi minsan, alam mo, yung trabaho hindi naman talaga madali eh. Ang nagpapahirap, yung hindi tumutulong sa'yo, imbes na tumulong sa'yo. Imbes na nagiging pabigat pa. Nagiging, imbes na mapapagaang ang ginagawa mo, siya pa yung nagbibigay ng burden sa'yo. Tama yung kasabihan na yan. Kumbaga parang iniisip nila, akala nila, ayoko na, pagod na ako sa trabaho to. Hindi pala dahil pagod ka lang sa trabaho, baka napapagod ka lang sa tao nasa paligid. Oo. Kaya ito ang payo ko. Huwag kang basta-basta mag-resign kung ang problema mo lang kasama mo sa trabaho. Kasi emotion yan. Don't decide if you're emotionally high and intellectually low. Use God's wisdom always bago ka mag-decide ng mga major decisions. Lalo na pagdating sa trabaho. Ako meron akong dyan may kasabihan ako dyan na sinasabi ko lagi sa mga tao ko. Sinasabi ko sa mga tao ko lagi, kapag ka mataas ang emotions mo, tatandaan ninyo, pag mataas ang emotion mo, bobo ka. Napaka-diretso naman yun. Diretso. Kasi kung mataas ang emotion mo, ang science kasi behind dyan, pag mataas ang emotion natin, yung utak natin, mabilis siya nagdidikta agad ng desisyon. Minsan yung desisyon, hindi na napag-iisipan kung tama or mali. Kaya dapat, kung mataas ang emotion mo, huwag ka muna mag-decide. Dapat mong gawin, pause ka muna. Tama. Pahinga, bakasyon. Oo. Bago ka mag-desisyon. Tsaka pwede ka naman mag-leave 2-3 days. Ganun. Okay? Ito pa, kuya, sabi rito, hindi lahat ng tahimik, okay lang. Given na yan eh. Kasi marami akong kilala na kaya tahimik, hindi siya okay. Kasi, di ba, kilala mo isang taong masaya, mapagkwento, madaldal, pero biglang tumahimik. Kaya ang ibig sabihin, hindi porket tahimik ka, okay ka. Ibig sabihin, mas lalo mong kausapin ang taong tahimik. Kasi baka makatulong ka. Kasi kapag siya ay naglabas ng mga damdamin niya na nasa loob, ang kailangan mo lang gawin, makinig. Ito kasi minsan may mga na-encounter akong ganito na minsan may mga tao na akala nila, ay tahimik lang, hindi naman siya umiimik Ibig sabihin okay lang sa kanya. Minsan yung mga taong gano'n na mas pinipili na lang manahimik kaysa makipag-argue pa sa'yo. Minsan mas pinipili nila yung yung peace kaysa yung alam nila na kapag nakipagtalo ako sa isang bagay na yan, mag-aaway lang tayo. Mas pipiliin ko na ng manahimik kasi mas okay ang magiging relationship natin. Pero alam mo, okay, maganda sana yan no? Kaya lang, ang realidad niyan, nasa iyo. Yung sinasabi nating, okay lang manahimik ako para wala ng gulo. Pero mas maganda din na nasasabi mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi mas effective yun para yung tao hindi na maulit kung ano ang ginagawa niya sa'yo. Kasi mas maganda, yung honesty, maging honest ka sa nararamdaman. Hindi ka naman makikipag-away eh. Magiging honest ka lang sa gusto mong, sa nararamdaman mo. Kesa kesa tahimik ka kasi walang nasosolve na issue. Ganyan sa mag-asawa, pag nag-practice at tinatawag natin na silent treatment, naku, may nabaksak na ng kutsara. Yung silent treatment na yun, napuno. May bumaksak na kutsara. Nagiwalay eh. Kasi yung silent treatment, hindi na-address yung issue, pumutok dahil lang may nabaksak na kutsara. Anong umpisang conversation? Hindi ka kasi nag-iingat eh. Ganun. Yun! Trigger ng away. Yun ang nag-trigger. Pero totoo pala, meron ng malalim na dahilan. Yun. Kaya minsan yung silent treatment, medyo ingat tayo dyan. Okay? Ito, sabi rito, hindi ka kulang, nasa maling lugar ka lang. So, ibig sabihin, hindi ka kulang, nasa maling lugar ka lang. Baka minsan may mga pagkakataon na parang feeling mo, hindi ako okay para dito, parang hindi ako para dito sa bagay na to. Ayun pala, hindi ka naman kulang nasa maling lugar ka lang. Tama din yun. Kaya lang, minsan, alam mo, kasi pwede ko rin sabihin na baka hindi tayo nakapag-adjust sa lugar na yun. Pwede rin tama ka na nasa maling lugar kasi pinilit mo, pero kung doon ka nilagay,
di ba, minsan pag nagtuturo kami, ito bang lugar mo? Ito bang trabahong ginagawa mo? Ito ba yung dream job mo? Di ba sinasabi nila, hindi. So anong gagawin mo? You need to be intentional to love and be passionate in what you are doing. Kaya lang sinasabi mo, kasi medyo baka mataas ang requirements mo sa lugar. Or, kaya nagkaganon, pinilit mo yung lugar na yun na hindi tama. Yun ang maganda rin. Pinilit mo. Pinilit. Kasi minsan may mga pagkakataon na, for example, gusto mong kumanta, gusto mong sumali sa isang grupo ng mga singer. Eh, hindi ka magaling kumanta eh. Magaling ka sumayaw. Eh, dahil gusto mong maging singer, ipipilit mo ng isang bagay na, hindi, dito ako, magaling ako kumanta, pero dapat siguro makita mo rin yung natural gift mo. Tama. Alam mo kung saan lugar ka dapat. Okay. Next, ito naman, mga kasabihan naman to para sa mga adulting, mga nagkakaedad na. Sabi rito, hindi ka late sa buhay. Iba-iba lang tayo ng timeline. Oh, tama. Alam mo na. Oo, Brad, alam mo yung timeline na yan. Kasi iba, pinipilit yung timeline, yung panahon nila ngayon sa malayong panahon. Yung, kunyari, ito yung time mo, tapos meron kang na kasalubong o nakakausap na malayo na sa timeline mo. Eh minsan, kapag yun ang nangyari at sinisiksik natin yung timeline mo sa timeline niya, minsan talagang parang mahirap. Napakahirap kaya hindi natin alam kung paano tayo makikibagay sa ganun. Pero, rare case, minsan, nagiging effective din yung parang malayo sa timeline, kanya-kanyang timeline. Kasi sabi rito, di ba, hindi ka late sa buhay, iba-iba lang tayo ng timeline. Oo. Minsan kasi, parang dala lang to minsan ng social media eh. Yes, minsan nakala mo, gantong edad ko, yung mga kaedaran ko, ganito na yung mga narating sa buhay, ito na yung meron sila. Oo. Samantalang ako, ito pa rin ako. Kumbaga dapat hindi ka mag-self-pity. Baka sadyang hindi pa parating yung timeline mo eh. At baka iba yung direction na binibigay sa'yo ng Diyos. Baka masyado mo lang pinipilit yung ibang bagay na gusto mo. Ayan, nag-a-agree din ako yan. Kaya, alam nyo, sa bagay na nangyayari sa ating buhay, kung pinag-uusapan timeline, hintayin mo ang timeline ng Diyos para sa iyo. Last na katanungan na ito, Brad. Ito para sa mga may mga pinagdadaanan. Sabi nito, darating ang panahon na hindi ka na magre-react. Tatawa ka na lang. Oo. Kasi lahat ng napagdaanan mo, yon ang kinalakas mo. Kaya tatawanan mo na lang. Alam mo, sa edad ko, no, tama yung kasabihan na yan. Kasi kapag napagdaanan mo, masakit, Sa simula, yes. sa simula, tapos na-overcome mo. Tapos, may natutunan ka na ulit-uli. Medyo mahasaktan ka pa uli. Hanggang sa parang napapractice na yung resiliency ng isang tao. Kita mo yung bansa natin. Pasokan ng bagyo. Di ba? Ano ginagawa natin? Tinatawanan natin ng bagyo ngayon. Parang ganyan sa buhay. Parang nag-start sa isang bagyo, padami ng padami, pero at the end of the day, tinatawanan mo na lang. Alam mo kung bakit? Because you learned from it. Kaya tinatawanan mo na lang. Kasi natutunan mo na. Alright. Okay? Okay. So, hanggang dito na lang muna kami, ha? At tuloy-tuloy lang kayo sa pagsunod at pagsubaybay. Brad, may request na ako sa mga taga-subaybay natin o nanonood. Huwag lang kayo manood. Mag-subscribe kayo. Yan naman ay isang maliit na Oo. lang mula sa amin, no? Yes. Kung nagustuhan nyo ang aming topic at ating pinag-uusapan, patuloy nyo kami samahan at hindi lang yun, please like, share, and subscribe. Naman yung social media na hawak mo ngayon. Of course, muli nagpapasalamat tayo sa ating mga sponsors. Unang-una, itong lugar na kung nasan tayo ngayon. Gun Store! Gun Store, yan. Okay. Saan ba located ang Gun Store, kuya? Abay, nasa BGC yan. Gitnang-gitna ng BGC sa 34th Street, corner 9th Street. At hindi lang yan. Ang katabi ng Gun Store, Brad. Yan. Ito Si Julian. Oo. And, Isang napakabango yun. na pwede nyo magamit sa inyong tahanan. Julian and Jurel, no? Pati skincare, maganda yan, ha?
At para doon sa mga nagmahilig sa shooting, Mm. yan of course kailangan mo to. Itong Speed Grips Pilipinas. Anong tawag dito pare? Liquid chalk Yan, ng liquid chalk para Squid kapag Brig. shooting ka hindi dudulas lalo na mga pawisin ng kamay. Oy, siya nga pala, may mas ano na dito meron ng nangyayari din dito na parang kung gusto ninyong mag-ayos ng itsura, meron din kami rito Miyata Medical Aesthetic Center. Ayun. Ano ba pwede na gawin sa Aba, mabira. para hindi pwede lang buong mukha? Yung mukha mo, magiging James Reid, di ba? Wala pa sa atin, bigla magiging kamukha mo si Ann Curtis. Oo, di ba? Kaya, yan, yung mga sponsor natin, yan po sila. Once again, maraming salamat. God Store, Grip Pilipinas, at Julian and Jarrell. yan. Maraming salamat. Till next time. Till next time.